Love Serye TV. Loving You Until My Last Breath. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Napaiyak si Lexa pagkatapos makausap ang ama sa cellphone. Inaasahan na niya ang magiging reaksyon ng mga magulang kapag nalaman ang ginawa. Pero ginusto at pinilit niya ang mga tuwiran. Wala na kasi siya pagpipilian. 2 araw na mula nang lumipat siya sa compound sa Green Hills. Sa halip na bayaran ang balanse at magpatuloy sa tinitirhang dorm, sinunod na niya ang gusto at sa tingin ni Lance ay tama. Ang lumipat ng tirahan imbis na magpatuloy pa roon. Dati pa, hindi na gusto ni Lexa ang landlady nila sa dormitory. Masyado kasing mataray at palaging nakasigaw. At kapag nalilate sila ng pagbabayad, walang kahiya-hiya na pinamalitan nito iyon. Pero may dahilan ang galit ng landlady. May 2 buwan pa siyang balanse, pero sana kaunting konsiderasyon naman. At sa inis sa eskandalong ginawa ng landlady, pumayag siya sa payo ni Lance. Sa tulong ng lalaki na bayaran ang kanyang balanse bago nakalipat, ang lalaki rin ang tumulong sa kanya na makahanap ng bagong matitirhan. Matagal na raw kasi nitong nakikita ang compound na iyon tuwing lumuluwas at nagiging interesado sa lugar. Asosyal dito, agad niyang bulalas ang dalhin nila sa compound. Pabor sana kay Lexa ang compound dahil malapit iyon sa school niya at napakaganda rin. Pero para sa isang tao na gaya niya, mahihirapan siyang bayaran ang renta ng unit. You deserve it, sabi ng lalaki, saka inayos ang dala niyang gamit. Tinulungan siya nito na magligpit. Umiling siya. Wala akong pambayad para sa ganito kagandang lugar. Huwag na lang dito please. Napasubo siya sa lalaki. Sa tingin niya, matitiis pa niya ang dating dormitory. Masyado lang siguro siyang nagdala ng pagod, kaya nagpadala sa mga sinabi nito. Ngayon ay gusto na niyang bawiin iyon. Relax, pinagbabayad ba kita? Napalunok siya. Dapat lang naman, hindi ba? Alam ko, pero naisip ko rin na kailangan ko ng maayos na matutuluyan kapag pumunta ako dito sa Maynila. Kahit 1 beses sa 1 linggo lang yon. Hindi ko gusto ang kasama ko sa boarding house na bayad ng university kung saan ako nagtuturo. So, paghahatian natin ang unit na to? Would you mind? May 4 na kwarto ang isang unit. Napakalaki nito para sa 2 tao. Tinitigan ni Lexa si Lance. Kung tutuusin, estranghero pa rin siya sa lalaki. But her instinct told her that he was a nice person. Napansin niya iyon buong araw. Bukod pa ito sa maamo nitong mukha. He was the epitome of a tall, dark, and handsome man. Pero ito ang tipo ng hindi intimidating. Magaan ang pakiramdam niya sa lalaki. Lalo na kapag ngumingiti ito. Lexa, magkaibigan na naman tayo, hindi ba? Tumango siya. Sa tingin niya, sapat na ang buong maghapon para pagkatiwala ng lalaki at masasabing kaibigan na. Mukha namang hindi rin ito abusado. At iyon na nga, maraming kwarto ang unit. Kung natatakot siya na may masamang gawin sila sa kanya, napakadali naman na magtago. Isa pa, magkakatabi lang din ang unit sa compound. Magiging madali sa kanya ang humingi ng saklolo kung may mangyari mang masama. Still, the rent, I can handle it. Huwag mo nang alalahanin yun. Pumayag si Lexa. Para nilang sa kanyang sitwasyon ngayon at ang pamilya. Kadalasan kasi, nalilate talaga siya ng pagbabayad ng renta. Madalas din na nasushort sila sa pera. Mababawasan ang gastos kung hindi niya kailangang magbayad ng renta. Pero nag-aalinlangan siya na ipalam sa mga magulang ang nangyari. Sigurado kasing mag-aalala ang mga ito at magagalit pa. Na nangyari nga, 5 araw din ang lumipas nang sabihin niya ang totoo. Nasigawan pa siya ng papa niya sa cellphone. Hindi daw siya dapat pumayag. Hindi pa raw niya lubos na kilala si Lance. Bakit daw sa lalaki pa siya nagpatulong? May mga kaklase naman siya at kaibigan na mas mapagkakatiwalaan. Naisip na rin niya ang option na yon, pero mga estudyante pa rin gaya niya mga kaibigan. Nakabudget lang din ang pera ng mga ito at may mga restriction din sa dormitory na tinutuluyan. Isa pa, si Lance ang naroon noong oras na kailangan niya. Ang lalaki lang ang nakita agad na option kaya naging impulsive siya. And so far, wala naman siyang problema. Sandaling natulog lang si Lance at umalis na rin. Bumalik lang ito sa compound pagkatapos ng klase nito at bumalik uli sa Baguio. Ibinigay ng lalaki ang contact number at i-message daw siya kapag pabalik na uli ng bahay. Kapag nasa site daw kasi ito ay mahirap ang signal.
May pagpipilian siya. Pwede siyang makiusap sa mga kaibigan ngayong malinaw na ang kanyang isip. Pero naisip niya ang pera at kagustuhan na rin na mapalapit kay Lance. Kung aalis, baka mawalan sila ng kontak sa isa't isa. Hindi niya gusto iyon, kahit hindi rin pwedeng i-entertain ang nararamdaman. Ang gulo, pero alam niya na kailangan magdesisyon. Nasa ganoong katayuan si Lexa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat siya na makitang si Lance yung caller. Walang signal sa site nito. Biyernes pa lang ng hapon. Ganun man, sinagot niya ang tawag. May problema ba, Lexa? Sa halip na pagbati. Ang tanong na iyon na nasabi ni Lance. Dahil nagulat, hindi niya agad na itago ang pag-iyak. Kahit nasa cellphone ito. Oo, pero okay lang. Pwede mong sabihin sa akin. Tungkol lang ito sa bahay. Bumuntong hininga siya. Kailangan ko na sigurong umalis, Lance. Bakit? Nagalit sa akin si Papa. Kahit naghihirap kami ay ayaw niya maging charity ako ng iba, lalo na ng isang estranghero. Sandaling natigilan ang lalaki. Naiintindihan ko. I'm sorry. Tinatanaw ko na malaking utang na loob sa iyo ang lahat. Pero kailangan ko silang sundin. Pinagkakatiwalaan naman kita. Pero hindi ko gustong suwayin sina Papa. Hindi mo naman kailangang umalis dyan. Hindi mo rin kailangan suwayin ng mga magulang mo. Anong ibig mo sabihin? Nakalive ako sa trabaho. Nasa Baguio na ako kaya nakatawag ako sa'yo. Tell me your parents' address. Kakausapin ko sila. Napakurap-kurap lang siya bilang reaksyon sa sinabi ng lalaki. Hindi mapakali si Lexa. Ngayon ang inaasahan niyang balik ni Lance sa kanilang compound. May dalawang dahilan kung bakit siya aligaga, lalo na ang puso niya. Una, syempre excited siya na makita muli ang lalaki. Ilang beses siyang tinawagan ito sa cellphone nang nakalive ito. Pero iba pa rin ang personal. Yun nga lang, ni isang text pagkatapos sabihin na malapit na raw ito sa bahay, wala na siyang natanggap mula kay Lance. Mahigit 10 oras na mula noon. Bago lumas ng Maynila, kakausapin raw ng lalaki ang mga magulang niya. Kukumbinsihin daw nito para manatili siya sa unit. Hindi niya alam kung anong klaseng pangungumbinsi ang gagawin nito. Ang pangalawa, mas inaalala niya ang magiging reaksyon ng mga magulang. Pumunta sila sa kanilang lugar para kausapin ng mga ito. Wala pa, iyong 1 oras mula sa Baguio. Maya-maya, halos tumalo ng puso ni Lexa na makareceive ng text message mula sa mga magulang. Basta mag-ingat ka palagi anak, mahal na mahal ka namin. Iyon ang message ng papa niya. Nag-reply siya agad kung bakit at ano ba ang nangyari. Pero hindi na nag-reply ang papa niya. Lalo tuloy siyang kinabahan. Nawala ang lahat ng iyon na makarating sila sa unit pagkaraan ng 2 oras. Sinalubong niya agad ang lalaki. Hindi rin niya napigilang yakapin nito nang makita na maayos naman. Lexa? Tanong ni Lance na nagtataka sa ginawa niya. Nang tingnan niya ang lalaki, nakakaloko ang ngiti nito. Nag-init naman ang mga pisngi niya nang ma-realize ang ginawa. Kaya lumayo na siya rito. I'm sorry. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. At sobrang relieved na din kaya ako nagawa yon. Ikaw kasi, bakit hindi mo ako nire-replyan? Hindi nakatinging reklamo niya. Hindi pa rin nawawala ang makislap ng ngiti ni Lance. Sorry, nakatulog ako sa bus. Wala akong dalang kotse eh. And hey, hindi mo naman kailangan mag-sorry. I like that you care for me. Lalo nag-init ang kanya mga pisngi. Gusto rin kasi niyan sinabi ng lalaki. Inasikaso na ng lalaki ang gamit. May kinuha ito sa bag at ibinigay sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya na makita kung ano yon. Ang chicken curry ni Mama. Bulalas niya na mahawakan at mabuksan ang ibinigay nito. Mangiyak-ngiyak siya sa tuwa. Grabe, 2 taon na akong hindi nakakakain nito. Miss na miss ko na ang curry ni Mama. Paborito ko pa naman to. Bihira lang magluto ng chicken curry ang kanyang mama. Pero sobrang sarap niyon. Maarte ang mama niya sa ingredients ng chicken curry. Naniniwala kasi ito na kaya masarap ang ulam na niluluto ay dahil sa niyog na ginagamit. May magic daw ang niyog na makukuha sa bukid kung saan nakatira dati ang mama niya. Iyon nga lang, may 1 oras ang layo niyon mula sa bahay nila. Wala rin sasakyan na papunta sa lugar, kaya kailangan pang lakarin. Bukod sa napakasukal ng daan. Sabi nga nila, maganda ang ngiti ni Lance. Anyway, pwede bang tumikim? Mukhang masarap ah. Sure, sabi niya. Mabuti na lang at nakapagsaing siya ng marami. Siya na rin na nag-asikaso ng mga plato at kubyertos sa mesa. Mukha kasing pagod pa ang lalaki kahit sinabi na nakatulog na ito.
Lalong gumanda ang ngiti ng lalaki nang makakain ng chicken curry. Wow, ang sarap nga. Worth it yung pagod. Napagod ka ba sa pagdalaw sa bahay namin? Ngumisi ito. Sa tingin ko, mas nakakapagod ang pagkuha ng ingredients para sa curry na to. Natigilan siya nang may ma-realize. Ikaw ang pinakuha ni na mama ng niyog? It's nothing. Nasagot na ang tanong niya kanina, kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Oh no, anong naisip ni na mama at pinagawa nila yun sa'yo? Siguro para mas malaman na mapagkakatiwalaan nila ako, kaya sinubok nila ako. Pero hindi mo dapat ginawa yon. Sobra-sobra na ang lahat ng to. Napaiyak si Lexa at biglang na-guilty. Minsan na kasi niyang tinangkan na maglakad sa bukid na yon. Pero kahit siya na sanay sa lakarin bilang tour guide, ay sadyang nahirapang magpunta roon dahil sa sobrang init at makitid ang daan. May sabi-sabi pa na madalas daw na may nakikitang ahas sa lugar. Sa madaling salita, delikado. Isama pa na napakataas din ng niyog niya para akyatin. Ang isipin na ginawa yun ni Lance para lang sa kanya ay sobra-sobra. Nakakahiya. Ang laki na ng kanyang utang na loob sa lalaki. Pagkatapos ay ganoon pa ang ginawa ng mga magulang niya. Umalis siya sa dining room at nagpunta sa terrace. Sinundan naman siya ni Lance. Hey, okay ka lang? Okay lang sa akin ang lahat. Isa pa, sabi ko nga worth it yung pagod. Masarap ang kain ng mama mo. Higit pa roon, priceless din ang itsura mo nang makita yon. Nawala na yung pagod ko at masayang-masaya na ako roon. Pero hindi mo dapat ginawa sa akin to. You deserve it. You are worth it. Hinaplos nito ang mukha niya. Sinalubong ni Lexa ang tingin ng lalaki. Sandaling tumigil ang mundo niya na makita ang init at kislap sa tingin nito. Nakakatakot ang bigla niyang nararamdaman. Pero gaano man siya tumanggi ay masaya iyon. Sa pagkakataong iyon, napaiyak naman siya sa tuwa. The feeling was beautiful and overwhelming. Pero tama ba natanggapin niya iyon? Bakit mo sinasabi yan? Bakit mo ginagawa to? Maya-maya ay tanong niya. Huminga muna ng malalim si Lance. Sandali lang para hindi ito mapakali. Pero nang salubungin uli ang tingin niya, mukhang tumatag ang loob nito. Sa totoo lang, hindi lang ako pumunta sa bahay niyo para makilala at masabi na mapagkakatiwalaan ako ng mga magulang mo, Lexa. Ha? Ano pang ginawa mo? Tinanong ko rin sa kanila kung pwede ba kitang ligawan. Sunod-sunod na napakurap sila sa kwento ni Lexa. Sa reaksyon ng boyfriend ay napangiti siya. May inaalala na kaya ito sa naikwento niya? So, ituloy mo pa ang kwento. Ungot nito. Bumuntong hininga siya. Ibig sabihin ay wala pa rin naaalala lalaki sa nakaraan. Tumingin siya sa orasan sa kwarto. Lumalalim na ang gabi, Lance. Baka napapagod ka na. Umiling ito. I want to know more. Gusto kong maalala ka. Pinisil niya ang kamay nito at sinubukang halikan sa ulo. Huwag mong pilitin yung sarili mo. Pero nakakainis ang lahat ng to. Sa mga kwento mo, lalo ko pa iyong naramdaman. Sandali lang tayo nagkakilala, pero parang hook na ako sa'yo. You have to be so important for me. Bakit ikaw pa yung nakalimutan ko sa lahat? Nakakainis din yun para sa akin. Pero minsan, minarinig lang ako na kapag nagkaka-amnesia raw ang tao, ang pinakamahalagang tao sa buhay nila ang siya pang nalilimutan nila. Napatitig lang sila sa kanya. Hindi siya sigurado pero biglang kinabahan sa klase ng titig nito. Iyong titig na hindi naniniwala sa sinasabi niya. Sabi nila, the heart always remembered. Gusto niyang maniwala na maaalala rin ng boyfriend. Sinusubok lang ang relasyon nila. Ngayon pa ba siya susuko? Matagal nang sinubok ng distansya ang kanilang relasyon. Napakaliit na lang ng pagsubok na iyon kung tutuusin. Mahal siya ni Lance. Nalimutan lang nito. Sinuklay niya ang buhok ng boyfriend. Lumalalim na ang gabi. Baka napapagod ka na. Ulit niya. Lexa. Hinaplos niya ang pisngi nito. Hindi naman ako aalis, love. Nandito na ako, for good. I have forever to tell and share our stories with you. Hindi ko kailangang magmadali. Tumango si Lance, saka pumikit. Habang siya naman ay nanatili hanggang sa makatulog ito. Maya-maya pumasok si Tita Lynn. Pero hindi siya inistorbo sa pagbabantay. Sa halip, nginitian siya ng matandang babae. Nagsettle ito sa couch para magpahinga. Kinuntento ni Lexa ang sarili sa tabi ng lalaki kahit tulog ito. Pero ewan ba niya kung bakit parang ayaw silang payagan ng tadhana na magsama ng matagal. Tumunog naman kasi ang cellphone niya maya-maya. Sagutin mo na lang kaya sa labas, iha. Baka magising si Lance. Payo ni Tita Lynn. Sinunod niya ang payo nito at lumabas siya.
Nanginig siya na makita ang isang long-distance call sa cellphone. Sandali siyang nag-alinlangan kung sasagutin ba iyon. Ayoko ng gulo. Sa huli, pinindot niya ang answer button. Pinagtitinginan kasi siya ng mga taong dumadaan sa corridor ng hospital. You will come back here, Lexa. You will come back to me. Sa halip na pagbati, ang pagbabantang iyon ang una niyang narinig. Nakatulog ka na ba? Pag-aalala sa boses ni Lance nang tumingin si Lexa kinabukasan. Naging maayos ang tulog niya kahit pagkagising ay wala pa rin naaalala tungkol sa babae, kundi ang kwento lang nito. Pero kahit umayos na ang pakiramdam kaysa sa dati, bumalik iyon nang makitang mukhang stress ang girlfriend daw niya. Huwag mo kong alalahanin, kaya ko ang sarili ko. Ngumiti ito sa kabila ng pagod. Kumain ka muna ng breakfast. Kinuha ni Lexa ang tray ng pagkain at inumpisahan siyang subuan. Tinanggap naman niya iyon and it made him feel lighter. Sa bawat oras na nakakasama ang babae, madali lang paniwalaan ang kwento nito. May kakaiba siyang pakiramdam dito. Bagaman parang may pumipigil, mas malaki ang porsyento na sumasaya siya kapag nakikita ito. Mas gusto niyang pahalagahan iyon. Pagkatapos ng lahat, maswerte siya dahil naiintindihan ni Lexa ang kanyang kondisyon. Ngayon ay inaalagaan pa siya. Mukhang pagod ng babae pero mas inuuna siya. Mas pinapahalagahan pa siya nito kaysa sa sarili. Nakokonsensya siya pero gusto rin niya ang ginagawa ni Lexa. Masarap isipin na importante ka sa isang tao. What to do next? Tanong ni Lexa pagkatapos niyang kumain. Ituloy mo na yung kwento mo kahapon. Handa ka na ba para malaman na iba pang detalye? I have this nice feeling about you. Mukhang maganda naman ang memories natin. Hindi perpekto ang relasyon natin, but for sure we have good memories. Gusto kong malaman yon. Hinawakan niya ang pisngi nito. I want to feel all good feelings. Lumambot bigla ang mukha ng babae, kasabay ng parang paglambot na rin ang puso niya. Gusto ko rin yon.